Paano nga ba mag-fill up ng SSS A4? Ang A4 ay ginagamit sa pag-change status. Halimbawa, ng ikaw ay single, magiging married, or mayroong pagkakamali sa iyong kapanganakan, or sa iyong pangalan may wrong spelling. Doon ito ginagamit. Pag-update ka ng beneficiaries, pag-update mo ng contact number, dito ginagamit ang A4. So, umpisa na natin guys, Pagka magpipill up na kayo guys, ay titingnan ninyo mabuti yung mga sinusulatan ninyo. Babasahin ninyo mabuti, baka kung saan kayo magpill up, panibagong form na naman. Puro bura. So, itong SSS number, yan. Halimbawa lang yan, yung mga nilagay ko rito guys, ay halimbawa lang yan, hindi yan totoo. Okay? Halimbawa, SS number. Ilalagay mo yung SS number mo, bawat pat lang, lalagyan nyo ng isa-isang numero. Eksakto yung mga, yung mga SS number. Kung ilang bilang yung SS number, sakto yan. Dito naman sa common reference, huwag nyo na lagyan kasi if any lang naman. Kung wala naman kayong common reference number. Date of birth, number ang ilalagay. Halimbawa, June, ilagay mo 06-29 yung kapanganakan mo, 1985, bawat pat lang lalagyan. Ito naman yung tin number. So, ilalagay yung tin number ninyo. Kung wala naman, kahit di nyo nalagyan dahil may nakalagay naman dyan, if any. Okay? Dito naman tayo sa name. Sa last name, lagay ninyo yung apelyido ninyo. Sa first name, yung pangalan ninyo mismo. Sa middle name, yung middle name ninyo, yung apelyido ng nanay nyo nung siya ay dalaga pa. Okay? Yung surpex ay yung junior, senior, yan ang ilalagay dyan. Tapos, dito naman sa address guys, kung yung tinitirahan ninyo ay mayroong room number, or unit number, or sa building kayo nakatira, sa condo, ilalagay ninyo dito. Pero kung sa naman kayo, sa subdivision, o kahit hindi subdivision, ilagay ninyo yung lot 4, lot 4 and block 143. Yan yung mga rito sa Metro Manila di ba? Yung street, ilagay ninyo, Pugi Street. Kung yung pangalan ng street niyo yung Pugi, di ilagay niyo street. Subdivision, ilagay ninyo yung pangalan ng subdivision. Big Time Homes. Halimbawa lang yan dito naman sa barangay, ilagay ninyo yung pangalan ng barangay ninyo. Halimbawa, Matinik 2. Ilagay yung barangay. Ito yung syudad, city, municipality, Quezon City. Okay? Province. Huwag mo nang lalagyan ng province kasi nasa city ka Nilalagyan lang ng province kung ikaw ay taga-probinsya. Kung ang address mo ay probinsya, lalagyan mo yung province pero hindi mo lalagyan ng city kung hindi naman city yung lugar ninyo sa probinsya. Okay? Yung zip code ng city ninyo, Quezon City, halimbawa 1008. Search ninyo yung zip code ng lugar ninyo sa Google, lalabas yan. Okay? Sa telephone number naman guys, kung wala naman kayong telephone number, huwag nyo na lagyan, lalo hindi naman lahat ng kabahayan ay may telephone number. Pero kung meron, lalagyan ninyo. Mobile number, cellphone number, okay. Lahat naman tayo mayroon yan. So, ilalagay ninyo. Email address, kailangan din yan guys. Madali lang gumawa ng email address, meron tayong blog dyan. Tingnan nyo lang itong YouTube channel ko at meron tayong vlog kung paano gumawa ng email address. Kompleto Ricardo na yan, yung channel ko guys. Tutorial lahat yan. Ito pa. Foreign address, if applicable. Kung kayo ay kayo ay nanirahan din sa ibang bansa. Halimbawa, United States of America. Lagay mo. Tapos yung address, tapos lagay mo yung zip code.
Pero madalas wala naman kasi pa Pinoy ang gumagamit nito eh. Okay, dito naman tayo sa change of membership type. Ginagamit ito ng mga naghuhulog. So, yung self-employed, i-checkan mo yan. Yung voluntary na naghuhulog, yung mga overseas worker, yung non-working spouse. Okay. Halimbawa, employed ka, empleyado ka, checkan mo yan. Tapos mapupunta ka sa self-employed, nag-resign ka, employed, nag-resign ka, magiging self-employed ka na lang kasi ikaw na yung mismong maghuhulog eh. Okay? Dito naman yung non-working spouse. Okay. Dito naman tayo sa may correction of name. Ito yung pinakamadalas na binabago sa E4. Halimbawa sa last name, nagkamali ng last name yung nagkamali sa last name spelling. Halimbawa, ang last name mo ay De La Cruz. Tapos nandito naman sa kabila naging Cruz. Di ba? Cruz naman talaga apelyido mo. De La Cruz yung nalagay sa rehistro. Tanggalin mo yung De La, Cruz na lang yung matitira. Ganon. Sa first name naman guys, nagkamali ka sa first name. Ang nilagay sa rehistro ay Mar. Pero ang totoong pangalan mo naman, Mario. Mario yung totoong pangalan mo. Kasi nagkamali ka ng sulat dun sa SS. Nilagay mo, Mar. Nasa birth certificate mo, Mario. Babaguhin mo. Ikukorek mo siya sa pagiging Mario. Kasi nagkamali ka ng lagay eh. Okay? Kasi pagka hindi mo inasikaso to, mahirapan ka sa pag-claim ng benefits. Kailangan kung ano yung nasa birth certificate ninyo, yun ang ilalagay ninyo, yung correct. Okay? Kaya lagi ko sinasabi, pag nagpipill up kayo ng mga form, checkin nyo mabuti, hindi yung nagmamadali. Okay? Sa middle name naman guys, ganon din, nagkamali ka ng lagay ng middle name, wrong spelling din. Ilagay nyo dito yung nilagay ninyo sa SS, ilagay nyo yung totoong middle name nyo, correct spelling. Okay? So, itong prefix, limbawa, ito, De La Cruz, De Luz, Dilma. Ang nilagay mo rito, limbawa, De La Cruz. Yung naisulat mo, De La Cruz. Cruz nga yung apelyido mo. Correct mo, magiging Cruz na lang dito, De La Cruz. Ganon. Ito naman yung simple error spelling. Ito naman yung wrong spelling. Halimbawa, yung pangalan mo, Marie. Kulang ng I, Marie as in Marie. I-correct mo dito ng Marie na mayroon ng I. Okay? So, due to remarriage, ito yung nagpakasal ka ulit. So, ayan, nagpalit ka ng yan. Remarriage ka palit apelyido yan. Correction of date of birth. Magpapalit ka ng date of birth kasi nagkamali. Ang nakalagay sa SSS mo ay June 29, 1985. Pero ang nasa birth certificate mo ay June 27, 1985. Kasi nga, hinulaan mo lang dahil nagmamadali ka. Pati birth date mo, hindi mo na maalala, nagkamali-mali ka ng sulat. So, yan ang madalas, lalo pag mga first timer na kumuha ng SSS number. Correction of kasarinlan. Okay? Babae ka, pero nasa birth certificate mo ay lalaki ka. Sus Maria Joseph. Kaya ilagay mo rito, male. Lalaki ka naman talaga Bakit nalagay dito female sa sa SSS mo? Ilagay mo yung totoo na lalaki ka naman talaga Di ilagay mo yung male kasi yun ang nasa birth certificate mo. So, yun. Dito naman tayo sa change of civil status. Kadalasan to guys sa mga kababaihan. Ang pangalan mo halimbawa ay Marimar Dadil Barrio nung single ka pa.
Ngayon, ang magiging apelyido mo na ay Marimar la del Barrio Tilio. Yan. Si Tilio, apelyido yan ng asawa mo ngayon. Kasi nga, nag-asawa ka na eh. Itong married to legal separate. Ito na yung magpapalit ka na ng separate ka na. Separated ka na eh. Kung gusto mo nang ibalik yung dati mong apelyido, ilalagay mo na dyan. Married to widow. O yan. Balik ka na sa apelyido. Pero kung hindi mo naman kailangan kahit hindi mo na baguhin. Di ba? Kasi makiklaim mo rin yan eh, yung benefits mo pag claim ka rin eh. Ang nagbabago lang nito guys, yung mga tao dito, yung komplikado yung sa pinagsamahan. Yan ang nagbabago rito sa married to widow, married to legally separated, mga yan. Komplikado yung pinagsamahan. So, dito naman tayo sa updating of contact information. Kung magpapalit ka naman ng address, lagyan mo ng i-case yung address or check. Yan, telephone number, kung alin yung, pagpipili ka lang dyan, kung alin yung babaguhin mo, checkan mo. Okay? Tapos, updating of bank information. Sa mga to guys, mga negosyante. Okay? O kaya yung mga tulad ng ginagamit ninyo sa paglo-loan. Okay? Pero, madalas, cheque or yung ATM na binibigyan nilang ginagamit. Pero kung may sarili kayong ATM, bangko na gusto nyo, doon nilalagay yung pera, yan, babaguhin nyo kung mayroong kailangang baguhin. Okay? Ito naman ay updating of member records at status, temporary or to permanent. Please indicate submitted documents. So, hindi natin alam yan dahil komplikado yan. Hindi natin ginagawa yan. So, updating of confident beneficiaries. Ito yung mga mayroon kang dagdag na beneficiaries. Halimbawa, nagkaanak ka ng dalawa. Idadagdag mo sila sa benefits mo, beneficiary mo. So, lagay mo rito, pangalan nilang dalawa, yung son or daughter, yung date at kapanganakan. Tapos yung new additional kung idagdag mo sila. Pero kung tatanggalin mo sila sa beneficiary, checkan mo yung deletion para matanggal sila sa beneficiaries. Okay? Ito nabura yung new additional ko dito pero new additional yan. Okay. Tandaan na. Itong pangalan na nalagay mo rito ay additional na beneficiary or tatanggalin. Kaya tingnan mo yung chinichikan mo o iniikisan mo mamaya. Deletion. Tanggal sa pagka-beneficiaries yung anak mo. Pero kung ayaw mo siya, ay wala ka sa buhay mo. Okay. Ito naman po yung mga requirements. Correction of name and or correction of date of birth. Yan yung mga requirements guys. Yan. So, basahin nyo na lang yan. Lahat ng mga requirements na nandyan na available sa inyo. Okay? Kung wala, magpagawa kayo ng ID. Diba? Okay. Basahin nyo yan. Ito pa yung mga ibang nakalagay na requirements at kung ano pa. So, pagka nag-fill up kayo, makikita nyo naman dyan sa form na pinipilapan ninyo yan. Hindi na kayo mahihirapan. Okay. Ito naman yung certification. Ito naman yung certification. Ilagay nyo yung pangalan ninyo, tapos pirmahan ninyo dito. Pipirmahan ninyo pangalan, SS number nyo, perma, petsa kung kailan kayo nag-fill up. Okay. Kapag kayo naman ay if member cannot sign, hindi kayo makapirma dahil may problema sa inyong kamay, ay maglalagay kayo dito ng
witness. Ito yung mga witness nyo, dalawa. Okay, tapos magta-thumb mark kayo. Kung may problema, hindi kayo makapirma, hindi kayo makasulat. Magta-thumb mark, gagamitin nyo yung thumb mark. Ito yung mga witness ninyo. Pangalan nila, contact number, pirma, at pecha. Okay. Ito naman ay part 2 to be filled out by SSS. Huwag nyo pakikialaman ito. Huwag na huwag. Basahin mabuti ang instruction. To be filled out by SSS. Huwag papakialaman. Ito naman. Chikan ninyo to, basahin ninyo. O yan, basahin ninyo. Okay. Kung hindi applicable, NA. Ito naman yung, di ba kanina, yung beneficiaries na ninyo, kung sobra, kung marami kayong lalagay, idagdag nyo pa rito sa baba, meron pa rito. Yan, dadagdagan nyo. Ganun pa rin yung same process pa rin dito. Ito yung mga additional na beneficiaries ninyo. Bawa, 5 beneficiaries ninyo. 3 doon sa taas, didagdagan mo pa rito kung marami kang beneficiaries. Ang beneficiaries nito guys ay anak at asawa lang, hindi ka mag-anak, hindi pamangkin ha. Anak, nanay, tatay, asawa, yan. Okay, ito yung mga mga ibang dito, requirements. Nandyan lahat na requirements na kailangan ninyo. Basahin nyo lang. Kasi pag binasa ko to lahat, abutin tayo ng 10 taon dito. So, yun lang guys. Ganun lang siya kadali. Okay? Ganun lang. Kung mayroon kayong hindi naintindihan, ulitin ninyo or mag-comment down below at aking sasagutin ang inyong mga katanungan guys. So, yun lang. Huwag kalimutang mag-subscribe kay Kaaro. Thank you.